Lord, salamat kaayo, Lord. Salamat for inviting us, Lord, and salamat for the privilege as well, O Lord, that we could just respond to your invitation. Lord, nagaduol mi sa imong throne of grace by faith. O kaming tanan nga niya karon, Lord, nagadesire among heart to know you more. Nagadesire kami, Lord God, na the more na mo ma-experience ang imong touch, O Lord. More than that we need, more than that we desire. Holy Spirit, tudloy kami nga masinugtanon sa direksyon sa Ginoo sa among mga kinabuhi. This is more than just a coming together na anda namo ang Sunday. But Lord, I believe this morning, more than sa word na among madungog, there is that still small voice from the Holy Spirit nga maga-convey sa imong message of direction sa matagusa nga niakab din ni Lord, especially for those nga nagasik sa imong direction, will sa ilang mga kinabuhi. We give you praise and glory, Lord, for what you have done and what you are about to do in the midst of us today. For this we declare in prayer in Jesus' name. Everybody say amen. Amen. Please take your seats. Once again, welcome sa atong great moment and time together with the Lord. Ingay mong katapad, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. No, nguban sa inyo, dili makasulti, ambot unsay rason, no? Pwede ba balikon nimo kanang siguraduha nga ang imong katapad nagasulti gyud. Ingna siya, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Ready, go! Na paghihapon wa ko'y nakita nawa nagasabay, no? Gusto na ako tanan ta mo declare, that is a powerful declaration. Dili na siya kanta, dili na siya saying. Together, go! That is a prophetic declaration. No, I will rejoice and be glad in it. No? Ang kalibutan na puno na sa kaguol, kabalaka o kahadlok, especially kung aware mo unsa nahitabo karon sa Middle East. Nahadlok na, nabalaka na, maglisod, nag-smile. No, kay naa na dai problema sa personal, na problema sa pamilya, napagi problema ang nasod. Unya napagi problema ang lain nga mga nasod. So ingon sa usa ka tawo, pasan ko ang daigdig. O the moment na kana nga mindset mo, lisod mag-smile. Lisod mag-rejoice. Lisod maging happy. But today, that is a prophetic declaration. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. No, sa mga managtiayon, every day imo nang i-declare. Walay rason nga magmagulanon, subo ang imong adlaw. The moment you recognize that day is the day of the Lord. No, mao kana ang mga nindot kaayo nga atong gina-journey. So much mga igsoon, mga anak sa Dios nga niya karon dinhi, among desire as your pastor is to really minister to you and to bring to you the way of the Lord. Mao na ang among desire. Kaya every time usa kami sa stage, naga-challenge mi sa inyo, nagahagit mi sa inyo ha. Kay mao na ang among opportunity. Na wala mi ni anhi dinhi para mag-entertain lang sa inyo. Wala mi ni saka dinhi para lang basta mag-bring lang mi sa word, bahala na. Unsay mahitabo, no, that is not our desire and our prayer. Our prayer is maging relevant mi sa inyo ha. No, mahimo mi nga mouthpiece ni Lord, mahimo mi nga daluyanan unsa ang message ni Lord para sa iyong mga katawhan. Because that is our calling nga nag-respond mi sa Ginoo. Lord, here we are, send us, Lord. Make us as a mouthpiece, Lord. Mouthpiece ni mo, Ginoo. Sa imong word, imong written word, Lord, through us, amo ning isulti, isugid. But Lord, we need your anointing to flow. That's why the moment na receive na mo na, dili mi gusto lang nga makitaan mo nga, grabe among challenge, pero wala mo respond, dili mi ganahan ni ana. Nga naman, feeling na mo wala na serve ang among purpose.
No, kaya the moment mo anhi mo dinhi, i-prepare ninyo yung heart, no, i-ready ninyo yung kasing-kasing mag-participate, no. This is a preparation for everything na ginaandam ni Lord sa atong tanan. No, basig naanad ta before, no, asa tagikan ni mga kasimbahanan nga pag-abot nimo sa church, grabe lang ka seryoso, mulingkod ka lang, walay makialam nimo sa imong buhaton. Basig mao nimong niandan, mga igsoon, ingnay mong katabad, let's go to the next level. I pray na imo nang masabtan, no? Kay kung mauna gyapon ang atong buhaton dinhi, walay rason nganong nianhi ka dinhi. Balik na lang ka dito sa imong naandan. No, but dili na mao ang atong desire. Go to the next level. Wala nato gi baliwala ang atong experiences before asa ta nagagikan. But my word is always that let's go to the next level kasi doon ay next level igsoon. No, na next higher level na gusto ni Lord na imong ma-experience. Personally, when the times of praise and worship, gusto ni Lord ma-feel nimo iyang presence. Dili sa ritual nga nag-awit ka nga murag wala lang. No, salamat, pero murag wala may effect. No. So gusto ni Lord nga ikaw mismo makasinati ni ana so that the moment you express gikan sa imong bibig, no, sa imong baba nimo, dunay expression as well gikan sa heart na Lord, truly daghan kay kog pasalamatan nimo Lord. Grabe ang imong grace, Lord. Grabe ang imong mercy sa ako. Ang forgiveness, Lord God. Ang imong word available. Healing, Lord, faith. Grabe kung imo nang isipon tagsa-tagsa, ingon ang Bible, ingon ang simnal. Count your blessing, name them one by one, and you cannot count them. At the moment mindful ka niya na igsoon, every day, there is a word nga mugawas sa imong bibig, nga ka, Lord, salamat. Kay ang matag-adlaw, Lord, usagyod ka precious. Dili lang Sunday igsoon, but 7 days a week, even 24 hours a day. Ingnay mong katapad, 7-11. Where in fact si Lord, kanunay siya nga nag-convey. Bisag nagakatulog ka, bisag wala ka sa imong ingon nato waking up sa imong physical, God is working. And He is preparing something the best para sa imo. That is my discovery sa Bible, sa Word. Therefore today I'll be talking about the grace of fruitfulness. The grace of fruitfulness. Say the word fruitfulness. In the beginning, that is the design of the Lord. Sa tanan niyang binuhat, dili lang sa tao, even sa mga tanom, even sa mga hayop nga yang gibuhat, gusto niya nga maging fruitful, mag-increase so much sa iyang special creation. Made in the image and in the likeness of God, ikaw na. Gitagaan niya mas higher emphasis ang human being. That is why in the beginning, kung balikan nato ang Genesis account, when He created the heavens and the earth, when He created ang nasa tibok kalibutan ngayong makita, ingon siya, it is good. But when He created human being, ingon siya, it was very good. Nga naman, that human being hango sa iyang image and likeness. Kung unsa ang iyang gidesign originally, gusto niya nga ma-embrace sa tao nga iyang binuhat ug mao kana ang mag-propagate all over the world. That is the beginning of creation. Mean to say, in the heart and in the mind of the Father in heaven, when He created human being, iyan ang nakitaan nga magiging fruitful ni. Magmabungahon ni. Dili ni barin, dili ni baog, dili ni magpabilin niya siyara. Mudaghan ni, musanay ni. That's why iyang gi-declare. O pabalik-balik nato nang ginasulti because hangtod nga magkaroon kag revelation ni ana, dili ka mag-cooperate. Kaya ang revelation nato before sa dihang namatata ning kalibutan, grabe na palibutan og sala, tanaw nato sa tong pamilya, murag wala na nindot na kaugmaon, so nabombarded imong una-una nga dili ka maging fruitful. Wala kay time para mo asinso. Tingali pwede pero limitado lang. That is human perspective. That is why our goal as your pastor, goal na to sa atong journey, let's go back to the Word.
The Bible, the love letter, the precious word of the Lord. Kay dito nato ma-discover beyond sa atong mindset nga nahubog sa pila ka tuig, dekada na, and yet the moment magkaroon kag divine revelation, ma-change ang imong direction. And that's our goal. That's why everyone dapat magkaroon og revelation sa word. No? Pwede ka magiging Christian, pero kung wala kay series of revelation, one day, ma-discourage ka. Pwede ka nga nag-serve sa church, pwede ka nga nahimong born again sa imong experience in the Lord, pero kung wala kay series of revelation after revelation, one day, pwede ka mag-decide na muundang ko, mabackslide ko, wala ko ganahi, because in the absence of the series of the divine revelation from the very word of the Lord. Kana ang atong ginaayos diri igsoon. No? That's why every time gusto nato nga dunay progress. No? Ang atong attendance gusto nato nga dunay progress. Gusto nato ang matag usa magiging fruitful, magiging mag-produce kay mao nay design ni Lord. But today we cannot attain that fruitfulness without the grace of God. Say the word, the grace of God. Kaya kung gusto ka maging fruitful, you need the grace of God. You need the favor of God. You need God's intervention. Kay dili nimo pwede ma-fake ang imong paging fruitful. Dili nimo pwede ma-fake ang imong pagka-renewed man. Maingon ka nga, nabag-o na ko. Dili nimo pwede ma-fake without the grace of God. That's why the moment you have the grace of God, then ang next nga mahitabo niya na maging fruitful ka. The moment maging fruitful ka and then i-cut off ka sa grace ni Lord, one day, ang imong fruitfulness, dili siya mag-lasts. Kaya interconnected yun. Married ni silang duha. Nga kung gusto ka magmalambuon, mag-asinso sa imong kinabuhi, o kanang imong pag-asinso, dili ka mahadlok kung sa may tabo sa unahan, we need the grace of God. Kabumon sa dula sa kalibutan, paswerte o padimalas. No? Pag mo asenso ang tao, moingon ang tao, huy, naswertehan. Pero kanang swerte, pwede siya one day mahimo na sang dimalas. So unsa ang pinaka picture? Ingon ang Tagalog na saying, ang buhay ay gulong ng palad. Mao na ang gituan sa kadaghanan. The moment musaka ka sa taas, dili pwede steady. Dili pwede mo standby ka sa taas. Kay gulong man siya. Munaog yun na. So pag naog na, grabe na sad ng problema, maningkamot na sad ng musaka, pero dili pwede mo standby. Munaog na sad. One day mo ingon ka, gikapoy nako aning kinabuhia. Mao na ang mahitabo if you are embracing the principle of the world. Kalibutan. No? Kaya asa ang mayuhon, dito na sila. Pag wala nang mayuhon dito, mubiya na sad na sila. Nga naman, they are just playing according sa principle of the world. Today, I am reminding everyone, our journey in the Lord is like that. Doon na tayo starting point o doon na destiny nga atong pag-adtuan. Ang question, from starting point to your destiny, asa nakadapit? Sa imong pag-evaluate, unsa ng klase nga life na imong gi-journey karon? Are you consistent from start padung sa imong destiny? Yes, of course, samtang nagikan ka, pwede ka mabagsak, pero never kang nga nibalik. Musaka ka, layo na kagigikanan. Kay wala may perfect na journey. Tanan ta vulnerable para makasala. But there is always the blood of Jesus Christ. As we have been praying that every Sunday, every prayer group that we have, we apply the blood of Jesus. We have been reminded of what the Lord has done on the cross of Calvary. The blood of Jesus freed us from the bondage of the enemy. Power of darkness through the blood of Jesus. From the blood of Jesus, all of my sin had been forgiven. Power ng blood ni Lord. So the moment ma-reminded ka sa finished work ni Jesus Christ, wala ka ni balik, asa ka ni gikan. But you just started again here and then going to your destiny. And by that, dili gusto si Lord ng imong life basta lang kay survival. Look at the Bible, dili survival ang life. But our life is full of excitement,
Where in fact, the design of the Lord is fruitfulness. Ingay mong katapad, fruitfulness. Sige, atong binisayon, ingay mong katapad, magmabungahon ka. Prophesy sa imong katapad. Magmabungahon ang imong katapad. Mulambo ang iyang kinabuhi according sa word. Okay? Dili ni siya power of the tongue lang, power of positive words. No. This is taken from the very word of the Lord. That is why, ang point nato this morning is, atong pagatanawon, unsa ang mga principle behind, so that this grace of forgiveness will continue to flow sa imong kinabuhi. Doon ay mga prinsipyo igsoon. Ang Bible, full of principles. And the moment you follow principles in the Bible, do na siya'y great result. Why? Because our God, who made that principles, made that word of promise, and when someone make an alignment to that principle, sure kaayo ang resulta niana. First, atong tanawon ang mga Bible verses. Doon ako'y duha ka book nga gi-study, gibasa, gipamalandungan, para mag-draw ko og points about principle of grace of fruitfulness. First is in the book of John, chapter 15. Many of us are so familiar aning a chapter sa Bible. Atong basahon ang verse 1 to verse 17, no? Ato ning basahon kay word ni Lord gikinahanglan masabtan nato at least ang kinatibuk-an nga context ani nganong si Lord nag-design siya about gitawag na magmabinungahon. So kini siya nga message alang ni sa ato nga nag-decide na, naghimo na kag-desisyon nga mag-connect ka sa Father in Heaven through Jesus Christ. So gusto na ko masabtan ninyo ang context. Kasi si Lord, nagsulti siya mahitungod ni Ana. Kaya kung ikaw ni, ma-identify ni mong ikaw ni, mao ni imong destiny along the way. Can I hear an amen to that? Ayan. Atong basahon, verse 1, I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Sa NI version, ang tawag dito, and my Father is the gardener. Sa New King James Version, vine dresser, taga-ayos. No, tagatanaw kung napahalo na ba kay gardener man siya. Gitanaw niya kung plastado ang tanan. Jesus Christ nag-declare, I am the true vine. But sa akong taas ani dunay gardener, the vine dresser is my Father. Unsa ang expectation? Tanawan niyo ang verse. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. Kinsang nagabuhat niya na? The gardener. Ang tanang sanga nga wala na munga. Kung basahon niyo other translations sa NIV ngon siya, He cut it off. Okay? So this is maybe a hard lesson this morning, pero this is the Word of God. Okay? So it's a warning. So kung walay bunga, iyang ginaputol. Kay walay pulos, wala may bunga. Tanawa ang next nga line. And every branch that bears fruit, He prunes. Bisan di ay namunga na, kinahanglan ayuson pagayod. Pulungan kumbaga. Trim ba trim. Unsang rason? That it may bear more fruit. Notice, ang unang nga word, fruit, bear fruit. Ang next nga line, more fruit. So dili lang dahil ka pwede, ay okay na nakoy result, na nakoy bunga usa. Ingon si Lord, more fruit. As we continue reading, makita na po dito niya nato ang progressive sa word, gikan sa fruit, more fruit. Later, mabasa na to ang another term nga gusto ni Lord nga itong masabtan. Nag-follow ta? Amen. Verse number next, 3. You are already clean. Hallelujah. No? You are already clean because of the word which I have spoken to you. Dili kita ang naningkamot nga maayos. Dili kita ang nagpaningkamot nga malimpyo ta. Because of the word spoken to us, and we receive the word, ingon ang Bible, you are already clean. So pag clean na, ready na para gamiton. Ready na, available na kasi clean naman siya. Limpyo naman. According to that declaration. Verse number 4. Abide in me. And I in you.
So doon na relasyon, build. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. So dili gid pwede magbuhat-buhat og imuha nga wala ka nag-abide, wala ka nag-connect, dili ka get connected, dili mahitabo. Unless you are connected to the Father through Jesus Christ, then dunay expectation nga mahitabo sa imuha. Amen? So take a look at that. No? That's why ingon ako kayo na, as we read the Bible, mangayo kag revelation. Asa kang area din hikaron sa imong life nga, ay, uy, murag ako na diha dapita, murag, they dapat ayuson according to the Word. So that, ang grace of fruitfulness mo manifest sa imong ginabuhi. Next verse, 5. I am the vine, you are the branches. Grabe, gi-confirm na. No? Kitang tanan mga sanga, kinsa ang punuan? Si Jesus. And then ingon siya, he who abides in me, and I in him. Look at the verse, look at the line. Bears what? Unsa day ang bunga? Much fruit. So tulo na. Kagangina, fruit. Next line, more fruit. Wow, dunay progress. Much fruit. So grabe ang pag next level igsoon. Sa ato pa samtang nagkadugay, nagkadaghan. Lisod samtang nagkadugay, ni gamay man hinuon. Samtang nagkadugay, nagkanindot. Samtang nagkadugay, nagkamaot naman. Dili siya tama. Dili siya biblical. Dili siya align sa design ni Lord. Meaning to say, the secret of having much fruit is when you are connected to the true vine. Did you hear that? So doon ay expectation. Doon ay manifestation dapat nga mahitabo. Let's go to verse number 6. If anyone does not abide in me, he is cast out as a branch. Grabe, cast out. Pag wala nagpabilin. And it's withered. Malaya gyud. And they gather them and throw them in the fire, and they are burned. Grabe, no? Word ni Lord, warning ni siya. That's why, atong i-apply ang commandment number 11. Ingnay mong katapad, thou shalt not compiance. Abi ni mo, Kristohanon ka pa. Guni-guni na lang di ay. Abi ni mo, nakakunik ka pa, wa naman di ay. By virtue of your being connected to God, ingon ang Bible, you will bear fruit. Kay kung walay bunga, putol. Of course, dili ang tao ang putol, ang gardener. Kaya pwede nga, feeling ni mo, okay pa, pero di ay ito, ingon ang gardener, wa na, putol na ka, oy. Wa naman ka nag-abide. Wa naman po ka na bunga. Kung sa may pulos ni mo. So you are just waiting for the judgment day. Kanus anang judgment day? When the time nga mubalik si Jesus or the time nga kuhaon kaniyag una? Judgment day. Kaya posible nga feeling nimo you are the one, but ang tinuod you are not the one. According to the basis on the Bible. Nag-learn ta ni ini, Igson? Okay? So gusto na ako nga masabtan nato ni because si Lord is so serious kung unsa ang design niya para sa ato. Verse 7. If you abide in me and my words abide in you. Unsa iyang gingon? Challenge. Oh, pwede nina kusugon pagbasa kay mo na atong ganahan. Ready? Declare. Ask. Kusog ba kita mangayo gyud? Grabe, Lord, gusto ko ni. Ingon si Lord, anak, ang sekreto, simple lang. If you abide in me, and my words abide in you, then ask. So dili na ka mangugat, grabe magsinggit, and grabe, unsa pa imong exhibition nga buhaton. Dunay simple kay nga criteria nga gusto ni Lord imong masabtan. Abide in me. As you abide in me, my words apply to yourself. Meaning principles. Meaning obey my word.
Then as you obey my word, then as my word imong gi-apply sa imong self, ingon si Lord, you will ask whatever you desire. Kaya kung kabalo ta sa formula igsoon, dili nimo kanang dili mintis kumbaga. Dili ka masipyat. Sigurado according to the word. Kaya samtang nagapangayo ta, Lord, wala palagi. Ingon sa Lord, abide with me, and my words abide in you. Lord, gusto na ako ni Lord, abide in me, and my words abide in you. Meaning to say, there is the series of things na gusto ni Lord ma-in place sa ato, and when the time is right, ingon si Lord, anak, all that you prayed, all that you desire, I will give it to you. When the time is right. Kaya ang warning sa ato, mag-pray ta, Lord, gusto ko ni. Ay, wa man, di na lang. Ano man na. Imbes nga gina-align pa, ginaayos pa, ni-decide naman hinoon ka nga, muundang na hinoon. Kung wala man ka niundang, nagbuot-buot na. Na kay standard sa imong life, pero kay murag dugay man si Lord, naghimo na kag-imo na lang nga gusto. Ingon si Lord, sayang anak. Usa na lang kalakang o na anak, pero kay ni-atras naman ka. That's how I see this verse. Kaya dagan mga Christians, discouraged, frustrated, dismayed. Gipasagdan man sa Ginoo? I don't think so. Sila ang nag-decide nga mo detach sa vine. I pray nga dili na mahitabo sa atong journey. Can I hear an amen to that? Can I hear an amen to that? When we say yes to that, the Lord will sanctify that yes in your heart this morning. Kay makalimot man gyud ta ako daghang mga panahon makalimot ko. Pero by the grace of God, what I have committed to Him, God reminded me. No? Na mga panahon nakalimot ko nga pastor ko. How many years? Di na ko gusto mamastor. But God reminded me of my kneeling down before Him when I committed my life to Him. Wa nakalimot si Lord. Ako gusto na nako kalintan. Pero si Lord faithful. That's why very important that when you understand, when you hear the word, you agree with the word. That even though for some time, makalimot na kasi mong gicommit kay Lord, si Lord wa nakalimot. Og mao nang rason nga nung niya ka karon dinhi. Kay wala nakalimot si Lord. Patpakan na to si Lord. Hallelujah. Salamat Lord. Covenant keeping ka nga Lord sa akong kinabuhi. Og mao na ang blessing when you have committed your life. Kaya when you say amen to the word of God, ginasiliuhan na ni Lord, igsuon ka ng amen nimo. Verse number 8. By this, my Father is glorified that you may bear much fruit. Grabe na. Pag ang Father na ang criteria ang atong tanawon, di na lang fruit ang iyang gipangita, di na lang more fruit ang iyang gipangita, ang iyang gidesign sa imo, much fruit. Magmabinungahon gayod, mao gina ang iyang design sa imuha. O kinsay kinsay hinungdan nga magbinungahon ka, kinsay mag-produce anang bunga, dili ikaw, but resulta sa imong abiding with Him and in His Word. Kaya ang mga opportunity, matingala ka nabuksan lang. Ang mga blessing, wow, grabe, nabuksan when you keep on doing what is needed to be done. Why? Because God Himself caused you to experience those blessings according sa iyang Word. Verse number 9. As the Father loved me, I also have loved you. Abide in my love. If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in His love. Mao nini akong giingon sa inyo, even previous na mga Sundays, please, ayaw ninyo lisod-lisura ang pag-serve kay Lord. Dili lisod igsoon. Understand the love language of God in you. Pag nasabtan mo na, katong giawit nato kagay na nga, grabe ayang kahit ano pang ginawa ko, ang pagmamahal mo Panginoon na hindi nagbabago, tinuod na igsoon.
And the moment mag-journey ka out of that love experience kay Lord, mag-enjoy ka sa imong pag-serve kay Lord. Kaya ang usa ka Christian nga nag-serve, nag-start na siya bagulbol o nagreklamo, i-remind siya of her love and the love of God. Kaya ang tao nga in love, dili ka po yun. Uy, walay nagamin. Ang ulitaw nga nakakita o dalaga nga na-fall in love siya, di na ka po yun. Bisan pag snaban na, bisan pag yamiran, tanan na lang ang negative, di na, wala na. In love ni ba? In love. Bisag itago na, makitaan gihapon sa damgo. Grabe. In love eh. Can we not use the same language of love in serving the Lord? Mao na ang example din hingagihatag sa ato. Kaya kung mag-serve ka kay Lord out of something, ay mag-serve ko kay para ko panalanginan, wrong motive. Kay bisag wala pa ka nag-serve kay Lord, di panalanginan ka na niya. Sumala ba? Kung wala pa na nag-faithful kay Lord, wala tayo pakialam. Nay Ginoo, pero busy ko Lord eh. Gi-bless gihapon ka ni Lord. Amen? How much more today nga nakasabot na ka, Lord, is a love language man di ay ni. Kaya the more ko na fall in love sa imo, Lord, the more ko na get involved sa imong kingdom agenda. Because that is a love expression. Wala na gidemand sa imo. Dili na siya goal. Ay, buhaton tani kay gigol na goal si pastor sa ato kini mga itong journey sa discipleship. Grabe may mga goal ni. Praise God anang goal, but let that goal be connected to your love experience with the Lord. Kay kung si Jesus wala lang siya nakasabot sa love language sa iyang amahan, surrender na siya. Sa diyang giingnan siya, mamatay ka. Give up your life. Lay down your life for the sake of these people. But because Jesus understood the love, kaya ingon si Lord, tanawan ninyo, just as I have kept my Father's commandments and I abide in His love. Therefore, ingon siya, love is the language. Kaya ang mga nag-serve kay Lord nga tinudanay, mga in love na kay Lord. Muna rak-rak sila, bisag unsay opportunity, tuwa na sila. Love ang nagatulak sa ilaha. O kana nga love, suklian gina sa Ginoo sa iyang unfailing, grabe nga love, nga ibuhos niya sa imo, maayos o maplastar imong kinabuhi. Understand this, Exon. This is not at demand sa ito nga kinanglan, demand giday ta nga mag-ingat. No. It's a love relationship. Nakasabotan niya na. Amen? Next verse 10. These things I have spoken to you that my joy may remain in you. The joy of the Lord may remain in us. And then look at the next verse. And that your joy may be full. Ang kalipay nato karon dili na atong kalipay lang gihatag na ni Lord, pero paano siya magmapuno nga kalipay when the Lord Jesus Christ himself gave that joy to us so that mapuno kita sa kalipay. Muna ingon ako kanya sa pagsugod, pwede ka nga makarason nga kinsa may magmalipayon ning kahimtang karon sa kalibutan. Kung kalibutan imong basis sa imong kalipay, magmugot lang gid ka tibok adlaw. Pero kung ang imong kalipay ang source si Lord, regardless of your situation, the joy of the Lord is my strength. Kaya mag-draw ka sa kalipay kay Lord. Kaya ngon siya, ihatag niya that your joy may be full. Dili fake. Ang imong pag-smile, dili fake. Napugos, dili. Full. Regardless may problema ka, regardless doon na kay situation nga maot, yet you can still be rejoicing in your heart kay si Lord naghatag ana nimo nga opportunity nga mag-grow ka sa iyaha. Receive your portion this morning, my dear brothers and sisters in the Lord. Verse 12. This is my commandment that you love one another as I have loved you. Greater love has no one than this, than to lay down one's life for his friends. Commandment ni Lord, love one another. Grabe ang gihatag niya sa ato nga opportunity. Therefore, ingon siya, show that love to the people. Have compassion.
Dinhi nagsulod ang atong journey sa discipleship. Dili na ikaw nag-enjoy sa love ni Lord. Grabe, ang promises ni Lord, dili na ikaw. Doon ay someone nga gusto nimo matagaan. Kay balo ka sa iyang sitwasyon o nasayod ka sa solusyon sa iyang problema. When this person understood the love of God, therefore I will share. Kaya naa din sa inyo ha, grabe, nag-lay down na sa life. Like Jesus Christ, ingon siya, greater love has no one than this, than to lay down one's life for his friends. Doon na tayo mga higala, doon na tayo mga loved ones, word na loved ones ha, siblings nato, relatives nato. Sige nato nagbalik-balik kay mauni ang atong expression sa ministry. Ngayon si Lord, lay down your life to them. Meaning, share, evangelize, give to them the gospel of redemption, gospel of renewal, and gospel of restoration. Og mao nang reason nga nung mudaghan ta. Dili ni numbers game igsoon nga padaghanay dili. It's all about a person nga nagkaroon kag burden nga imo siyang ma-invite to be in the Lord og mag-journey mo together, mag-start gani na sa description, friends. Meaning sa friends, connection. How many of our loved ones that are not yet connected with God? Think of that. Gusto na ako magkaroon tag burden ani sa heart. Doon na ba tayo concerned sa ila to share, to connect with them, to build relationship, to lay down our lives, meaning magpaubos ba? Sacrifice, just to win them before the Lord. Mao ni ang atong pinaka, I believe later akong masulti sa inyo, mao ni ang fruit na gusto ni Lord nga makita sa ato. Kaya sa next nga line nga, makita ninyo, nanay description, fruit that will last. Naguna na ko, no? Sa verse 16 na mabasa nato unya. Gikan sa fruit, more fruit, much fruit, na dito ang pinaka-description sa fruit. Fruit that will last. Og mao nang design ni Lord para sa ato. Mao na dapat nga atong i-journey karon sa atong life. Kana bang bunga resulta ba sa person nga akong nasiran sa gospel? Mulahutay ba siya hangtod sa hangtod? O kana nga resulta, mag-connect na pud pa sa uban para magka-resulta pud sa uban? Mao na ang description sa Bible, fruit that will last. My dear brothers and sisters in the Lord, design ni Lord sa ato. That's why we need to have this. Are we learning? Amen. Verse 14, you are my friends if you do whatever I commanded you, or I command you. Grabe no, ang description. Higala ka ni Jesus Christ kung nagtuman ka sa iyang mga mando. Na-remember ninyo na story sa Bible? Nga si Jesus Christ, busy kayo, nag-preach sa gospel, sa message sa mga people, and then doon ay nag-report sa iya nga, Rabbi, teacher, your mother and your brother is looking for you outside. Unsay response ni Jesus? My mother and my brother is the one who listens to the word of God. Grabe. Wag iyang gipakaulawan dito iyang mama nga si Mary o iyang mga igsoon? Wala. Ang buot niya pasabot, greater ang iyang calling. Not only limited sa iyang siblings, sa iyang mother nga si Mary, o sa iyang father nga si Joseph, but sa mga nagpaminaw o nagtuman sa pulong samahan. Kabamon sa akong assessment niya na, mas dako ang importansya sa mga tao nga nagapaminaw sa pulong nagatuman kaysa imong mga loved ones nga way pakialam sa pulong sa Dios. Nga naman, this is the truth. Ang atong siblings, family, makauban lang nato sila diri sa kalibutan. Kanus kakuhaw ni Lord, 120. O sige, 120, magkuyog mo. Pero ikumpara ang 120 sa eternity. O sa eternity, kinsay mong kakuyog.
ang imong spiritual family. Sa kalibutan, imong kuyog, ang imong mga siblings, ang imong kaapelyido, 120 years. Pero sa langit, kauban si Kristo, ang imong kauban, ang kauban imo nga magtotoo, wala na'y katapusang panahon. That's why we both have the concern sa atong siblings, family. Special concern ihatag nato sa ila nga mag-serve pod sila sa Ginoo para double ang atong reward. Nakauban na nato sila 120 years aning kalibutan, nakauban pa pod nato sila sa eternity in heaven. Kinsay ga desire ga pray ni ana, say amen. Hallelujah. That's my prayer. Sige, kung confess ani sa inyo para makarelate mo sa ako. Because I myself, kami, doon ako'y brother nga nahibalo ko, nga kung kuhaon siya ni Lord, karong adlawa, on my little judgment, kahibalo ko, wala siya sa sabakan sa atong Ginoo. That's why my prayer, Lord, ayaw in taon siyang kuha, nga di siya makabalik nimo. My brother. Kaya wala ko nagpakarong ingnon nga perfect na ang akong life and family. No. I can relate igsoon sa situation, real situation. That's why if given the chance, I will connect to him. Kanya lang, every time mo connect ko sa iya, black dritso. The number you have dialed is not yet in service. Ang numero nga imong gituplok, wa gyud kay matiti. Mao na ang Bisaya. Di ko makakonect niya. Kay kahibalo siya nga magministeryo ko niya. Kay balo siya nga, mabungog na siya. Ing mo man na iyang term. Makabungog man kamanoy. Anak na siya. Kaya nga ako mga sulti saya, balik na in town sa Ginoo. Ayaw hulata nga maunay mong kahimtang nga kuhaon kaniya. Kasayod ka sa kamaturan, mabungog daw siya. See? I'm relating to you my life. That's why very important masabdan nato ang command ni Lord. Verse number 15. Here we go. No longer do I call you servants, for a servant does not know what his master is doing. Doon ay revelation, ihatag si Lord sa imo. Special. Kaya yung hindi ko kabalo, makabalo ka. Doon ay ihatag si Lord sa imo nga pamagi. But I have called you friends, for all things that I hear from my Father, I have made known to you. Pagpakan na to si Lord. The Lord will make it known to you. Kaya ka ng mga taong, ay di ko ka mao. Ipasulti na, magproblema na ka, di na ka maumuundan. Labi na gyud og puno siya sa experience. Magpaulaw-ulaw pa na, ikamu lang kay di ko ka mao. Pasulti ha. Moingon na ka, ops, undang na. Tama na, grabe na imong gi-share. Because that person is ministering out of the overflow. Pag dunay nahitabo sa sulod, doon na gyoy masulti sa gawas. That's why si Lord, iyan ang ihatag sa ano. Now, this is one of the greatest verse here, where in fact, it is one of my life verse. Grabe ang revelation ni Lord sa ako. Ani, that's why nisulod yun ko, nisbalik ko sa ministry when I understand this verse number 16. Hallelujah. Ready? 1, 2, read. Wow. Kinsay mag-believe niya ng verse? You are chosen. You are appointed by God. For what? Ingon siya, for this specific reason, that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain. So meaning, ang appointment o ang choosing ni Lord sa imo, praise God, I have been chosen by God. Praise God for that, God. But God said, go to your next level. Go and bear fruit. And your fruit should remain. And when that happens, the next line said, that whatever you ask, hallelujah, whatever you ask, mao ni ang blank check nga gihatag ni Lord sa imo. Anak, doon ay blank check. Doon na imong pangalan, doon na pirma ni Lord. Ikaw ang magbutang og figure kung pila imong gusto. Mao na kana nga verse. Basta kay namunga. Basta kay nagpadayon og nagmunga.
Kaya every bunga, withdraw. Grabe na nga picture ba? Word man na ni Lord Igsoon. That is why when we go and bear fruit, we take care of the fruit. Kaya mapansin ninyo, kulit ang inyong mga leaders. Dili ayawin. Nag-connect sa imo. Na yung ka nga, pwede ba ka ma-invite magsimba? O pwede ka ayo. Pinana ka, di ba? Pero wala kay plano nga mo simba. Pero katong imong leader, gitiman anto imong word. Karong Domingo, available ka? Ay, busy pa ko. Sunod Domingo. Sunod Domingo. Kabi ka kulit magidani. Why? Because that person understood nga pag namunga siya, ang iyang bunga mo remain. Mauna nga tong portion. Because kay Lord doon na siya description. When your fruit remains, God said, whatever you ask, the Father in heaven will give it to you. Kay mauna ang makalipay, mauna ang makahatag og hudyaka sa kalangitan kung adunay tao nga makasasala, nga nag-decide nga mobalik sa sabakan ni Lord, o mag-decide nga mag-serve kay Lord, o mag-decide nga magpagamit kay Lord. Pinagi nimo diningon si Lord, dinanak, nagbunga na siya, pangayo bisag unsa. Word na ni Lord Igsoon. Doon ay revelation si Lord ana sa ako. That's why I'm so excited when I decided personally to go back in the ministry. Because of this, one of the verse that reveals in my heart. The last verse so far out of this reading, verse 17. These things I command you, that you love one another. Meaning to say, preservation. Preservation. Dili pwede nga magtapok ka din niya, awayon ta. Dili pwede. Dili pwede nga, naa ka din na kay gikasakitan nga brother, isiguradoon mo nga diri ka mo lingkod, kay siya dito po mo lingkod. Sigurado sa kadaghan mo, di gini makita ani. Okay, I'm safe. I'm safe. I'm safe ka dyan. Ingon si Lord, love one another. So yung na imong katapad, labi na kung imo ng bana o asawa, ing nasa I love you. Love one another man. Kayo sahi ang greatest dato nga kalaban, narapod sulod sa balay. Pero awayon lang na, magbalik naman pod. Pero in the context of the family of God, love is the center. Dili maiwasan, doon na tayo mga dili pagkagustuhan, doon na mga ginagmay nga mga butang, pero ayaw ialaw nga kanang ginagmay mag-remain siya, nga mahimo na siyang argument babag sa mga butang na ma-accomplish ni Lord sa atong taliwala. Can I hear an amen to that? Love one another. Para ma-preserve ang bunga, ma-preserve ang atong paglambo, love is the key. Because that's the only nga connection sa Father sa ato, nga regardless makasasala ta, ingon siya, anak, I love you still. I love you still. 100% I love you. Mauna sa nagbind sa ato together. Let's go to the next verse. Before ko muhatag sa 4 points, o patra man akong points actually. Principles of fruitfulness. Verse number 16 of Galatians chapter 5. I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Duha lang. Dunay command. Walk in the Spirit. Nga naman, dunay grabing urge sa flesh. So para mapildi ang flesh, walk in the Spirit. Verse 17. For the flesh lusts against the Spirit, and the Spirit against the flesh. And these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. Meaning to say, maukinig, ang hinungdan nganong dili ka makalupad, ang hinungdan nganong dili ka makabunga, ang hinungdan nganong dili ka mulambo, because there are things of the flesh that still alive and kicking sa imong ginabuhi. Kristohanon ka, pero murag dili nimo mabati ang pagkakristohanon. Usa lang ang description nga gidescribe sa Bible, grabe ang unod-nun nga mga tinguha mo'y naghari. Gusto ko maging klaro ni sa ato. Kaya,
Hangtod nga ang mga unod-non nga butang mao'y gustong maghari nimo. Struggle nga kinabuhi gid na kaayo. Kay bisan gani ang pag-adtog simbahan, muhari paghihapon ang unod-non nga mga pagbati. How many sa inyo nga struggle pag Domingo? Pagmata pa lang sa buntag. Sige, ay lang pagtasog kamot kay mahalata ka. Pero makaingon ka, ako man ang Ginoo. Kana bitong pagmatas Domingo, ay, sa man ron Domingo, ay Domingo dai ron no. Murag way gana ba? Flesh na igsoon. Gusto mo hari tong imong unod. Gusto mo ingon na imong lawas, pahulay kay ugma mo trabaho ka Lunes. Ang pinakalami nga itulog Domingos buntag. 15 hananuka sa tulog anang Domingos buntag. Diha nimo i-battle, diha ka makiglaban, makig-away between the spirit and the flesh. So kung diha pa lang pildi na ka, unsa na lang ka sa uban pang mga pagsulay. Yes, yan. Gusto ta din maging honest. Kung si Pastor Pirinta, love lang, love. Way ang ngayon yung pastor, hindi mo sanay, anak. Kay mao niyang kamaturo ikson. That's why ang Bible very clear. Contrary na sila. Kining atong unod, kining atong lawas, ang gipangita ni puro pahulay, puro hayahay, puro suroy-suroy, ruling hayaw. Mao ning gipangita ning lawas kay kunuhay, maoy makasatisfy niya. But the spirit is crying out inside, the Spirit of God. And praise God, you are here today. You overcome the first testing of the day. And look at the next verse. Diri na ta. Naana ang summary. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Here comes verse 19. Now, the works of the flesh are evident. Evident. Identify one, or two, or three. Or basta mo sila, Pastor, all of the above. But let us have this one. Now the works of the flesh are evident, which are adultery, evident abuse, fornication, living together without marriage, sex without marriage first, that is fornication. Evident na sa flesh. Uncleanness, tanang kahugaw na Lewdness. Oh, lewdness, luod. No? Ganun lang para simple. Lewdness, luod. Things that are not pleasing to God. Next verse. Idolatry. Dili limited sa idol diha Scott dili. Unsay what matter most nimo mao nang idolatry. Outside sa God, idolatry na. Sorcery. Ayan. Mga kauban na sa mga witchcraft, hatred, contentions, jealousies, outburst of wrath. Okay? Selfish ambition, bahala sila basta ako na Selfish ambitions, dissensions, mga heresies. Another, pagkadaghana ba rin envy, murders, hubog-hubog. Oh. Moingon sila, Pastor, di mi ganahan sa simbahan kay bawal dihang mga hubog-hubog. Dili bawal diri sa amo. Bawal sa Bible. Kaya kung nagtuog kag Bible, undangi kay Bible may nagsulti, di man relihiyon. Oh, mara man nakasimple. Ay magsuko kay pastor kay nag-deliver ako sa word. Kaya kaniadto ako palahubog man sad ko. Oh, at least peace na ta karon. Rivalries and the like, meaning to say daghan pa. Og mga susama. Ingon si Pablo, "Dunay warning, of which I tell you beforehand, just as I also told you in the time past," balik-balik nga pagsulti, "that those who practice such things will not inherit the kingdom of God." Sayang. Na born again ka pa. Naka pa sa simbahan, na membro ka pa. Pero kung kining mga butang wa gigay planong imong biyaan, ingon si Pablo, di gyud ka makapanunod sa gingharian sa Dios. Seriously.
So kung wala ka nagakupot sa word ni Lord, dito ka sa mga gitawag, unsay term nga ginatawag na mga sugar-coated na mga mensahe, nga ay pwede ra na, uy grabe po si Lord, hukman gaday ko ni Lord, pwede ra man tingali Lord, no, sugar-coated na. Ingon si Lord, my word is my word. I will stand on my word. Or else you will confess, repent, and follow. After all, ingon siya, my grace is sufficient. That's why buhi patang tanan, kay ang grace ni Lord, abunansya. Do you still love me? Praise God. Because I've shared this thing. Kining a word ni Lord. Og si Lord, nagpadayon siya sa pag-ingon sa next nga mga line para mabalanse. Kay mauni ang atong i-master. Mauni ang atong i-master. Ready? 1, 2, read. But the fruit of the Spirit is Amen. How many of you received the fruit of the Holy Spirit? Just receive it by faith. The moment magbunga o magresulta o atong embrace ni, I tell you, dili sa struggle katong buhat sa unod, dili struggle. I tell you that right now. The moment kini atong i-master, be close to God, be close with the Holy Spirit, embrace the Word of God, serve the Lord with gladness. Pag kana ang atong i-master, katong tanan nga nauna ka nga bunga sa unod, they will eventually eradicated. Kay dili pwede maghari ang unod nun nga tinguha kung grabe ang presensya sa Holy Spirit. Dili na makafight sa Holy Spirit. Pero kinsay mo decide? Ikaw ang mo decide. Ikaw ang maghatag sa imong kinabuhi una sa tanan. That's why I'll be giving to you principles this morning, upat lang ni siya, para ma-embrace nimo ang grace of fruitfulness, having life to the full along the way sa imong life. Number 1, nga imong pagabuhaton, discover God's will. I-discover nimo ang kabubuton ni Lord. Ang God's will mao kini, be in alignment, spend time in His presence regularly, know His word, stay close with the Holy Spirit. Kini ang atong i-master. Ayaw ka magsigbantay dito sa katong bunga sa unod nun. Kay kung mautay mong bantayan, masipyat gid ka. Makalusot gid ang usa dito. Pero kung atong i-master kini, Lord, akong i-discover imong will. Paano? Dapat alignment ko sa imo, Lord. John chapter 15, Lord, i-master na ko na, I will abide in you and your words abide in me. Pagka na ang imong i-master exon, then magbunga, magresulta ang fruit or grace of fruitfulness in your life. Be in alignment all the time, exon. Not for sometimes. Naman ko tayo principle sa nga, grabe. Upat naman ko kadumingo nagsimba. Absinan po na ko kasaoy. No, you are not in alignment. Pag nag-decide ka, gawas kong naagig kay, nakita ni mo nga reason gyud to, kuan kay na kay ministrying, na kay something. Pero kung intentionally lang gyud para lang gid ka mag-rest ka, no, don't do that. Be consistent. Spend time in His presence regularly. The Bible said, day and night, all the time. Pag all the time ka nga nasa presence of the Lord, dili maka-insert ang buhat sa demonyo. Every time mo tanaw siya sa imo, way bakanti, brad. Ingon ang demonyo, brad, way bakanti. Busy kayo siya. So, next time na lang tingali. Nga na sila magplano. Pagtanaw ni, uy, busy man gyapon. Next time na lang tingali. Pag sa atong aton, ayaw na kay busy na gito kay Lord. Wala na. Nag-enjoy na ka. Something like that. Picture nga makita nimo the moment nag-decide ka nga mauni imong pagabuhaton. Are we learning and receiving? Amen. Number 2, nga principle atong buhaton, leave behind carnality, embrace spirituality. Leave behind decision nila. No, ayaw i-nurse, ayaw na panggaapang makagahapon nga kabalo ka, babag.
Kung ayuson, ayuson na. Magsabot na mo, ayuson na nato ni. Grabe ng revelation sa word ni Lord. Dili nato nilang anon. Decide for yourself. Leave behind carnality, meaning to say katong fruit of the flesh. Leave behind. But dili ni mo mabiyaan totally ang work of the flesh kung wala kay embrace. Kay mao nay paborito nga dula sa demonyo. Mubiya siya sa imo. The day nga gidawat mo si Jesus Christ, Lord, dawaton ta ka. Ayun ang demonyo, wala na gid tani. Patay na gid tani. Atras na siya. Pero pagbalik niya sa imo sunod adlaw, wala man ka nagpadayon. Wala man ka nag-follow up. Ingon ang demonyo, Brad, bakanti na sad. Balik ta. Tulura man ta kaniya to, dugang tag-upat para pito tang tanan. Siya ro makabangon pa ni. Inga na ang strategy sa enemy. Kaya daghan na tingala, Pastor, karon pa Pastor, nga naninood na ko sa Ginoo, grabe na may problema. Nagbisita na po ang demonyo, kay basin pa lang. Ang demonyo, kusog mamasin. Basin di ay. Kaya kung dili ka ready niya na mga testings, mga challenges, well, mo decide na po ka nga di na ka magpadayon. Pero decide. Renouncing the fleshly desire, embracing life in the Spirit. Can I hear an amen? Exxon, this is your personal life. We are here to guide, we are here to remind you, but ikaw ang mag-decide. Because again, mag-journey ta sa journey of fruitfulness. Bunga, daghang bunga, resulta, panalangin, kana siya tanan. Number 3, nga principle, be deeply rooted and committed to God. Be deeply rooted. Kay kung dili ka deeply rooted, gamay lang bagyo, pwede ka malangkat, malukat, matanggal. Be committed. Commitment is very important. Please lang, dili naman gid mi makatiman sa inyong tanan, atis ubay-ubay na ang punta diri. Pero when you hear the voice of God, be responsible. Of course, we are still connected to you. Gusto sad mi gihapon mag-connect sa inyo personally. But second na lang mi, third na lang mi, fourth na lang mi, kay Lord gid ang una. Be deeply rooted kay Lord. The necessity of keeping the fruit that remains and is alive. Meaning to say, naa ka, makita ka, naa ka, kasi committed ka eh. Ang uban siguro, pwede na nag-relax kay wala pa sila yung mga personal revelation, pero ikaw, nakay personal revelation eh. O wala nag-agad ang imong commitment sa uban. Ang basis sa imong commitment nga nagpadayon ka mag-serve kay Lord because you're committed number 1 kay Lord. At kung ako sa imo, regardless bago ka padre or tuig na ba o bulan na ka, kung ikaw committed na, deeply rooted na kay brother, sister, makita nimo nga, dugay namin, nauna pa man isa ako, pero di man klaro yung commitment, be a blessing to him instead. Kaya naman tayo sa nga prinsipolo nga, dapat sila, kay una na sila, panalangin sila, ako bago pa. Eh kung ikaw paspas ka nga nag-grow kay Lord, be a blessing instead to anyone. That's my challenge to you. Kaya naagay, kaba mo naagay, gitawag na divine appointment si Lord. Bago ka pa nag-serve, pero grabe ang revelation ni Lord sa imo, na kay divine encounter ba? Murag si Pablo ba? Di ba si Pablo, ulahi lang kayo siya sa 12 disciples? Pero look at sa initabo sa New Testament, 3/4 of the New Testament was being written by Apostle Paul. Grabe na labuan niya, naunhan pa niya ang mga disciple. Nga kuyog-kuyog si Jesus because of his personal encounter in the road of Damascus. Kaya I challenge na, I believe na adri sa inyo nga, gusto na mulupad mo sutoy, go ahead. Be a blessing.
Buhatang pag-win souls, make disciple, complete your team. Regardless, ang sama ko, pastor, 1728 ko, 1728 ka, sige, kumplituhon akong 12, pastor. The same Primary, 144, 1728, parihara tag trabaho, mangabig ko kalag, maghimog disipulo, magbilog team. Maura. Dili kay 1728 man ka maghulat ako sa ilaw ka na. Kung makompleto na sila sa kapako, ay malangan ka. Kung naa kay personal revelation. Paano na mahitabo? If you are deeply rooted and committed. Number 4 and the last principle. Be totally dependent on the source. The only source. And who is our source? Jesus Christ. I am the true vine. Apart from me, you can do nothing. Be totally dependent. Salamat sa Ginoo kay na kay leader. Salamat sa Ginoo na amoy pastor. Do not compare to the very source, Jesus Christ. Pwede nga kung mangita mong sayop, namoy makitan sayop sa amo. Mga leaders, namoy makitan. Pero if you are fixing your eyes on Jesus, instead, you can still be a blessing. Kay mao man ni kasagaran ang nahitabo, no? Pag naimakitaan nga sayop, ay, ano, wala naman ka nag-serve sa Ginoo, Brad. Sakitan ko sa iya, ha? Ha? Siya day nagluwas na mo? Si Jesus man. Gusto na ko na i-warn sa ato kay usa na siya sa argument sa enemy sa family nga usahay diha magka-problema. But I tell you this morning, principle number 4, be totally dependent on the source, the only source. Always go back to the basic discipline, basic lifestyle. Go back. Daily devotion, go back. Say daily devotion. Go back. Diha ka mo balik. Matag adlaw, maghimo kag time for the Lord. Lord, moment na ko ni sa imo, Lord. Minaw ko sa imong word, magpray ko, Lord. Kadagana sa inyo committed na mo sa inyong mga hourly prayer, network prayer, praise God. But ayaw na ninyo ibaylo sa inyong daily devotion. Basing uban sa inyong kumpiyansa na ba? Involved na ko sa tanan, pastor. Grabe, prayer na mi everyday. Kami, grupo mi, ana, nagsoynil na pod ko, ana, everything. Ayaw na siya ibaylo sa imong personal daily devotion. Can I hear an amen? This is a warning to everyone. Cell group, once a week. Mag-connect ka sa imong cell group once a week, at least. Sunday celebration, mag-decide ka. Himuon na nimo ni nga part na gyud sa imong week. Lifestyle man nato ni basic. Kung na mga training, kung kaya kuan sa imong schedule, sa kung sa kakabisi, kaya ramang ginakon iba, pwede ra ginakon ni matagaan og time, go ahead. Discipline man na nimo. What about your finances? Do na pa ba struggle sa imong tithing? Magamit pa ba nimo imong tithe sa mga bayronon nga quote-unquote importante? Basic siya igsoon. Honor the Lord with your wealth. Basic na siya. Ang inyong tithes dili na pangbayad og suga og tubig. Kay mauna ang imong covenant connector kay Lord. Ang 90% dito mo makuha sa inyong pambayad whatsoever. Basic na igsoon. With a promise ng si Lord. What about your lifestyle of sharing your testimony? Unong mangguna atong ginamaster karon nga basic lifestyle or discipline. The moment totally dependent ka, dili nimo ma-experience ang joy of serving the Lord. Shall we all stand? Na-receive ba nimo imong portion this morning? So this is
the way of the Lord for us. The grace of fruitfulness. Reminder ni, grabe ang word ni Lord, igsoon, ingon pa, makalula. Grabe, Lord, excited kay ko, Lord, mag-serve. Excited kay ko, Lord, sa life, kay ang imong word. Dili man day basa-basa akong destiny. Ingon si Lord, yes, in the beginning, that's my plan. O wala na nagbago, kanang nga plano ni Lord. Pero gusto niya nga makonect na sa imuha the day nga you will receive and respond and obey God's principle. Bow down your head and close your eyes and commit yourself to these principles. Months from now, years from now, mag-evaluate ta. The moment you do the principle of God, result is inevitable. Natural result is inevitable. The moment you receive and follow God's principles. So get ready. Open your mouth now. Give your commitment to God again by His grace. Sige, ayaw kaalanganin ni gustoon. After all, kung ikaw lang maning kamot, di man ginani mo mahimo, ingon ang word, abide in me. Abide in me, and my words abide in you. Abide in me, and my words abide in you. Then ask whatever you wish. Kay balo mo, kadto lamang naging seryoso, nga naghimog commitment kay Lord, sila lang ang makadawat. O si Lord nakakita, kinsa lang ang naging seryoso. Dili ni mo ma-fake si Lord. Whatever you sow, you will reap. That's why, as you pray this morning, nakadungog si Lord sa desire sa imong heart. O kung nag-struggle ka pa, ani nga mga principle, pangayuan lang yun ang grace ni Lord. Lord, ga-struggle ko, ana nga mga commitment, Lord. Pero gusto ko, Ginoo, tabangi ko, Lord God, kay gusto ko, Lord God, nga mo align so that, Lord, ang imong design sa kuha nga maging fruitful, Lord, ma-experience na ako, Lord. Kung unfruitful man ko in the past nga mga months and years sa akong pag-serve sa imo, Lord, dili ko mosugot nga magpadayon lang na ako nga identity. Gusto na ko, Lord, yun ay breakthrough karong nga year, Ginoo. Lord, mamunga ko, di lang basta nga bunga, daghan nga bunga, o kana nga bunga, Lord. Magpadayon, mag-remain diha sa imo. Fruit that will last, O God. So that, Lord, I can ask whatever I desire, Lord, according to your word, and it shall be granted, O God. Lord, bless everyone who have responded to this message this morning, O God. Lord, pagkanindot kayong kinabuhi, Ginoo, nga doon ay clarity sa among direction because of your word, O God. Lord, protektahi kami batok sa mga deception, sa mga worldly principle and practices, O God. And Lord, magtutok kami diya sa imo kanunay. O Lord, mag-adjust kami nga Lord, doon ay change sa among direction kanunay. Aron Lord, insakto og tama among gipanghimo nga naka-align sa imong mga pulong, Lord. Bless your word into our hearts, Lord. And bless everyone nga nag-respond sa imong pulong today through their prayers, O God. Silyuhi kini sa imong precious blood. Because we pray and declare all of this in Jesus' name. Everybody say,